Iba't ibang lugar na natatangi ang ganda, ang naging simbolo ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Dito lamang matatagpuan sa kabisera ng Pilipinas, ang Maynila. Halika't samahan niyo ako at ating tuklasin ang mga lugar na naging bahagi ng ating kasaysayan. Ito ang Trilla, Manila. Ang Intramuros ay nagsisilbing mukha ng pananakop ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Ang pinakamatandang distrito ng Maynila. Ito ay nawasak ng mga Hapones noong World War II. Ngayon ay isa na to sa mga historical sites dito at dinadayo ng mga turista dahil sa taglay na ganda at bakas ng kasaysayan. Ito ay inayos muli noong June 16, 1952. Ano nga bang mayroon dito sa lugar na binansagang The Walled City? Ang Intramuros ay nanggagaling sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay within the walls. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa, ang Intramuros ay ang Maynila. What can you say about this Intramuros? How about the Thank you so much. Kuya, ano po masasabi niyo dito sa Intramuros? Ang Intramuros, isang makasaysayang lugar. At halos ng istorya ng Pilipinas dito nakasem. Dito nanunuluyan ang halal na presidente ng ating bansa na nagsimula pa noong pananakop ng Espanyol. Ito ay noong magkaroon ng lindol at mawasak ang Palasyo de Gobernador sa Intramuros. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa hilaga ng Ilog Pasig. Ang salitang Malacanang ay nagmula sa salitang Tagalog na may lakanian, na ang ibig sabihin ay may nakatirang nobleman. Ito ay itinayo noong ika-18 siglo para sa muling pagkakagawa sa Spanish aristocrat Luis Rothschild. Ang University of Santo Tomas ang tinaguriang the oldest university in the Philippines and in Asia. Itinayo noong April 11, 1611 ni Reverend Father Miguel de Benavides, ang bukod-tanging universidad na mayroong 3 ecclesiastical faculties, namely Theology, Canon Law and Philosophy, at mayroong 12 colleges and faculties. Ang University of Santo Tomas ay tinaguriang Royal ni King Charles III ng Espanya noong 1758 at tinaguriang Pontifical ni Pope Leo XIII noong 1902. Dito rin nagtapos ng ilang kurso ang ating yumaong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang mga kababaihan ay nakapag-aral sa nasabing universidad noong 1927 lang. UST campus served also as an internment camp for American, British, Canadians, and other Allied nationals by the Japanese occupation
forces from January 1942 to February 1945. More than 10,000 people were imprisoned, although it never held more than 4,000 at one time. Namangha ba kayo sa inyong mga nakita? Hindi pa nakatapos dyan. Punay po tayong pupuntahan na sigurado magugustuhan ninyo. Tara, samahan niyo ako tuklasin ang kagandahan ng Maynila. Hanap mo ba ay magsaya, maaliwalas na kapaligiran, at magagandang tanawin? Dito lamang yan sa lugar kung saan naganap ang ilang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa. Gaya ng execution sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896. Ang pagsiklab ng Philippine Revolution laban sa mga Espanyol, ang pag-aanunsyo ng Philippine Independence noong July 4, 1946, ang EDSA Revolution kung saan natanggalan ng kapangyarihan ng yumaong President Marcos sa kanyang pagiging diktador ng ating bansa. Ang Rizal Park o mas kilalang Luneta. Maraming pwedeng gawin dito sa Rizal Park. Mag-picnic, sumakay sa mga kalesa, at puntahan ang mga kaaya-ayang lugar na masasabi mong it's more fun in the Philippines. Ang Chinese Garden, Concert at the Park, Diorama of Rizal's Martyrdom, Filipino-Korean Soldier Monument, Japanese Garden, Kilometer Zero, Lapu-Lapu Monument ay ilan lamang sa mga pwede mong makita dito sa Luneta. Tinuturing na isa sa pinakamalaking park sa Timog Silangang Asya, ang Rizal Park ay may sukat na 58 hectares noong panahon ng Kastila. Kilala ang lugar na ito bilang tagumpayan. Dito din ginanap ang mga pagpatay sa mga rebeldeng Pilipino at dito binaril ang natatanging pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. ¡Aplaudir! ¡Carguen! ¡Apunten! Consumatum est! Bilang pagpupugay sa naiambag sa Philippine Independence, ito ay pinangalan ng Rizal Park at nagtayo ng kanyang monumento. Unang tinawag na Plaza de Armas dahil dito ginaganap ang pakikipaglaban sa mga toro. Naging Plaza Mayor ang tawag dito nang gawin itong hardin, ang Plaza de Roma. Noong 1901, simula ng Amerikano'y nanuntunan, ang plaza ay pinalitang Plaza McKinley. Ang katedral ay gawa sa arkitekturang Romanesque Byzantine at may formang Baroque. Ang pansada ay binubuo ng 2 palapag na bloke at may 3 pasukan na may mga ukang arko. Ang mga pintuan ay yari sa tanso na inukit ni na Alessandro Monteleon at Francisco Nagni. Nakadikit ang kampanaryo sa kanang panig ng gusali. Pagkatapos ni US President William McKinley, napahintulutan ang kolonisasyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng Estados Unidos, ang plaza ay ibinigay ang kasalukuyang pangalan nito noong 1961. Nang pagsunod sa mga elevation ng Rufino Santos sa College of Cardinals ng Katoliko Romano Iglesia bilang unang Pilipinong kardinal. Ang Plaza de Roma ay napapalibutan ng 3 mahalagang mga landmark ng Intramuros. Sa Manila Cathedral sa Timog, ang Palacio del Gobernador sa Kanluran, at ang Casas Consistoriales, nakilala rin bilang ang Ayuntamiento de Manila. Sa Silangan, ang Real Audiencia ng Maynila ay matatagpuan din sa malapit sa plaza panahon ng Espanyol panuntunan. Ang simbahan na sumikat dahil sa itim na Nazareno, isang madilim na estatwa ng Hesukristo na maraming mga tao ang naniniwala sa mapaghimalang kapangyarihan, ang Quiapo Church. Ano nga bang milagro ang mayroon sa simbahang ito?
Noong ika-13 ng Disyembre 1985, Bishop Hernando Antiporda ay pinatay kasama ng kanyang katulong na pari sa parokya na si Reverend Raimundo Costales. Ang minor basilica ng Black Nazarene ay kilala rin bilang St. John Baptist Parish at informal na kilala bilang Quiapo Church. Ay isang kilalang Katoliko Romano, simbahan Latin, seremonya basilika na matatagpuan sa distrito ng Quiapo, Maynila. Dito na nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Mga kaibigan, nag-enjoy ba kayo sa ating paglalakbay dito sa Maynila? Halina at tuklasan nyo kami sa mga susunod naming episode dito lang sa Trilla, Manila.